pasensyahan na lang. No lifting of the ban. Muna kong condition is, ang passport ng Pilipino, wag kunin ng kanyang empleyado. Custodian. Second, that they must be guaranteed sleep. Kita mo dito kasi magtrabaho siya sa amo niya, tapos magtrabaho siya doon sa in-laws, magtrabaho pa doon sa son-in-law, doon sa kumare niya. Kaya it is a constant figure na ang tulog nila 3 to 4 hours. Sabi ko, yan, guaranteed 7 hours, no confiscation of passport. They must have a day off where they can if she's a Muslim, then you allow her to go to the mosque. If a Christian, allow her or him to go to church. Tapos sabi ko, ang pagkain nila, they are allowed to cook their own food. Kasi ang kinukuha lang, binibigay yung basura. Sabi ko, kaya kita mo nagalit ako. Sabi ko, we are not slaves. Ang kasalanan lang nitong mga Pilipino na to, dahil mahirap sila. Ngayon, bakit ako talagang may galit dyan sa... Dahil naging dumurugista ako o anak ko? Wrong. Dahil sa mangyayari. You know, isang pamilya, pag ang nanay niyan lalabas ng family home, that family is already disoriented. Ang mga anak wala na makitang nanay dyan araw-araw na barito. If both husband and wife maglabas at yung mga anak iwan lang sa mga tiyahin, iwan lang sa mga kapatid, the family becomes totally dysfunctional. Pag nandoon sila, nare-rape pa. Hindi naman lahat. I am not condemning the Arab race. But there are, kagaya sa atin, Pilipinas, may Ilocano, may Davaoenyo, may Bagobo. Depende sa tribo. Depends on the tribe. But there are practices, even among the tribes there, that if you are work for them, empleyado ka, and you are a slave, rape is part of the territory. Ang unang yayari sa iyo, yung may-ari ng bahay, kung may anak siyang teenager, paktisan ka, tapos yung mga kapatid niya, mga son-in-law. Alam mo, itong mga putang inang, gano'n na lang ang sakripisyo ng Pilipino at the expense of their dignity and being a human being. Kaya, hindi lang alam itong mga human rights. Kasi ang binibilang ninyo, ang patay lang. Wala ka sinabi saan ko pinatay, anong ginamit ko, kailan. Basta sinabi lang, 7,000 ang patay. Din ilibas nila doon sa, ito si Duterte, extrajudicial. Sagot ko, tangina mo. Di mo lang alam ang sakit ng puso ko. Kasi leader ako eh. Whether it is a pretended, magkunwari lang ako o totohan na sentimentong ko, I have to show my anger. Ako, anak ng mahirap. Yung Pilipina doon, kita mo in succession, tatalo na lang sa bintana. So, what does that tell you? Anong ibig sabihin nito? They could no longer, di na kaya ng katawan. Walang pagkain, tapos nire-rape,
pagtrabaho pa ng ilang ang oras. Tingnan mo lahat ng mag-suicide. Mag-iwan 3 to 4 hours of sleep. Magtawag sila ng cellphone. Kaya ako, sinisikap ko ang bayan ko aangat. Para naman ho, not really rich, but an opportunity to work here. At dito naman, kasi gano'n lang tayo, hindi talaga ako papayag na gano'n na sila. Never. Hindi ako papayag na gano'n. Kaya itong mga yawa na ito, pag malaman kasi nila na itong bata na ito is receiving stipend, allowance doon sa nanay o tatay niya, didikitan yan, didikitan. Talagang, pardon the word, pero salsalin talaga hanggang bumigay. Ngayon, pag bumigay, pagdating dito ng after 3 years, 4 years, itong tatay na naiuwi, magbakasyon, ang makita niya that the family is in shambles, hindi nakatapos, na addict pa. What I really hate is, kayong mga durugista, papatayin ko talaga kayo. You create, wala akong pakialam na human rights na yan. You create, kung hindi ako na presidente, lalabas kaya ang totoo? Sabi ko noon sa Davao, Davao sabihin ko, lilinisin ko. Nagawa ko ang gusto ko. Kaya kontrolado ko yung impormasyon. Mayor lang ako eh. Sabi ko, 6 months, 3 to 6 months, ubusin ko. Tangina niya. Pati mga general sa police, were into policeness. Kayo mga general, putang ina nyo akong general. General, problem ko lang dyan eh. Pati kayo mga polis na, maabutan ko kayo. Pag hindi ninyo ako mapatay, yung remaining years, it will not stop. My war against drug will continue. To the last day of my term. Pag nadisgrasya ako, sinabi ko, I'm willing, pupusta ko ang pagka-presidente ko. My honor and my life. Ayaw lang ninyong maniwala. Kaya, yari. Kala siya ninyo kasi nagbibiro ako at kasi lang taga-probinsya ako. Ngayon nag-warning ako sa inyo, do not destroy my country and do not destroy the young. Kasi yan lang ang pag-asa namin kung tumanda kami, sila lang ang magbubuhay sa amin. The same way that our parents took care of us. We take care of our parents. O kita mo nanay ko. Kaya yan, itong mga human rights, son of a, puro kayo figures. But the other side of the side story is the agony and sorrow of the Filipino people. Tapos ipakulong ninyo ako dyan sa mga puti na yan, mga ulol. It's actually international governance because we have so become small. Itong mga puti to atone for their sins. May mga abogado sabi ko mag-aral kayo, ugok talaga pala kayo. Totoo. Alam mo bakit? Ako nang ang bride. Well, I'll tell you why. Away na kami noon. But at that time, si Dilima was the human rights. But before that, a rapporteur, Philip Alston, constitutional law professor,
Pumunta na sa Davao, tinanong na niya ako kung ito ba totoo. Sabi ko, pag bumunot ng baril yan, alang-alang, ipapatay ko yung pulis ko. Di ba, patayin mo. You know, my orders were then and now to the police and the military is, you know, it has become a national security issue. I did not proclaim it. It was Gloria Arroyo. Sinakayan ko na lang yung proclamation niya. And my orders to the police, human rights, you listen. Palimbasa yung lalaki ng taingan ninyo, walang silbi. Litseke. Go out and hunt for these criminals. Destroy the apparatus of the drug syndicates. Go after itong nagkikidnap, and if they resist you violently, na mapalagay sa alanganin ang buhay mo, shoot. In any jurisdiction, yun talaga ang batas. Ito namang dilaw, ma'am, bakit naka-yellow ka na? Green ba gayon? Hindi, biro lang yan. Dadating rin tayo dyan. So, gano'n. Nung inimbestigahan nila ako, palimbasa, piskal ako. Kayong mga abogado, yung mga piskal doon, paghawak ko yung kaso, araw-araw yan, I do trial work, korte. Tinitignan ko yung papel. If it's a Quinyo case, babasahin ko. Ang una kong tanong is, does this court have jurisdiction over the crime? Baka nga naman murder o homicide lang na ilagay o misapprehension of facts. Tignan ko, I could not prove murder. So sabi mo, plea bargain, papayag na ako, homicide lang. Basta kulong ka. Ang unang hinahanap ko is, in everything, kayong mga pulis dyan, is jurisdiction. May karapatan ba silang hahawak ng kaso? Ang second is, do I have, or does the court has a jurisdiction over the person of the accused? Nahuli na ba? Nasa kulungan na? O nakapagpiyansa na? Hindi ba? So pag wala pa at large, no jurisdiction ang court. There is a rule to Vera versus Tanyada na lahat ng batas, lalo na krimen about crime and penalty, at lahat ng batas must be published in the official gazette. Why? Kasi ang sa ating gobyerno, sir, sorry, hindi ko alam yung batas. No. Ignorance of the law excuses no one. But if you do not know the law, paano kita isabit? Sabi mo, wala talaga akong alam. And how is it done? Bigyan ka ng sulat isa't isa? No. The law will be published in the official gazette. And pagka natapos ang 15 days or 30 days, whatever is the requirement by Congress, pagkatapos ng publication sa period na yan, you are now put on constructive notice that alam mo na ang batas. Kaya after that, hindi ka na makasabi, hindi ko alam. Tapos na ang publication eh. Ilibre naman yung official gazette o pabili, mura lang naman yan. Diyan magkatalo. Publication. Why? Yung Constitution, kayong mga abogado ng human rights, pati kayong mga puti na ugok, palimbasa ka. Ang Constitution says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the Constitution.
equality of laws. Saan ang due process dyan ngayon? Dito sa kaso ko, ang due process will apply sa publication. Pag walang publication, tatamaan ka dito, denial of due process. Meaning to say, ang korte, walang jurisdiction. Now, for those stupid lawyers said, it will apply even without the publication. Saan ka ba nag-graduate? Oh, Diyos naman. O baka pinilit mo lang. Yan ang mahirap. Kung hindi mo ako madimanda locally because you never publish the law, how can you bind me internationally? Hindi ako pwedeng magkulong dito, pero sa labas, bira-birahin mo ako ng batas because the treaties, when ratified, shall form part of the law of the land. Hindi nga sinabi, when they are ratified, will amend the Constitution kung saang ayon yung hindi pwedeng magkatugma. Cannot be. If I cannot prosecute mo locally, how can you prosecute me internationally? Simple lang yan. Noon ko pa alam na yan, pero first time ako ang nagbitaw niyan. Without meaning to insult the lawyers. Matagal ko nang alam yan. Nung iniimbestiga ako ni Dilima, then, inimbestiga niya ako uli noong sekretary na siya. Walang nangyari. Noon sa Davao, ang bank, nandiyan siya, walang nangyari. Tapos iniimbestiga niya ako noong senador siya. Ang Senate, walang nangyari. Tapos inimbestiga ako ng House, wala rin nangyari. Ngayon itong mga puti, pardon, but hindi ko kasi alam ang pangalan niya, Fato, yung babae, black. Sabi niya na we will investigate you. May I ask you, by what authority are you investigating me? At pupunta ka dito, mag-investigar ka, ako pati sa polis ko, military ko, putang ina. Kalukuhan yan. Kaya sabi ko sa military, lahat pati polis, hindi ako sabi ng yayabang. Kasi kung lahat tayo magbigay ng statement, gaganon yan. Hindi ba kaganon yan, gaganon eh. Sabi ko, si shut up. Hayaan mo ako. Pag magdating ang mga investigador, sabihin ninyo, may commander-in-chief man kami. Doon ka punta. Kasi pinagbawalan kami magsalita. Kasi kung magsalita kayo, yung sa Air Force, iba yung sa Marines, iba yung sa NBI, magkaletse-letse talaga. Hindi talaga. Kaya sabi ko, hayaan mo lang ako. Basta ito, kayong mga military, pati law enforcement, NBI, police, if you just do your duty in accordance with law, I will protect you. Saluin ko lahat. Ako lang. Tumahimik lang ko. Huwag kayong magsalita kasi mas lalong malubog, gets muddled. Ako lang ang salita. O sa ngayon, ayan. Tapos ito mga to, para binababoy tayo, remember yung isang, sabi ko, sampalin kita eh. Si Calamard, yung puti na walang kain, either nagpa-reduce yan o may bitok. Nagsabi siya dito, we are investigating. But if you remember, one time si pumunta sa dito, dala-dala niya yung, sabi niya, surgeon, neurosurgeon, yung itim, na buhok na, sabi pa ng gago, sabi niya, no, shabu does not destroy the brain. At yung heroin, ang inas ko sabi, diyan ako, di bias, pero
magsabi ka na, you are prosecuting, magdala ka ng, wala pang trial, magdala ka ng tao dyan na doktor daw. Kabit siguro niya yun. Palagay ko. Magdala ka na ng witness, tapos sabihin, ang sabo, remember, nakita kayo, panoodin yan? Nagsalita sa TV, doon sa ABS-CBN. Kaya palagi palpak. Sa inyo yun kasi totoo naman. Ate kayo. Kaya ako nang galit. Sa makakita dito, hindi pa nag-umpisa ang trial. Nagdadala na ng witness at sinabi yung sabi yung heroine. O you read Time Magazine, March 5, cover to the last page. Ang crisis ngayon, 63,000 years sila patay. Drugs from Mexico, lahat. So sa an epidemic, kita mo mga picture doon, mga itim pati puti, kung saan may pictorial. Gago kaya ako papayag ng gano'n? Mag-injection ka na, barilin kita. Utang ina, patayin mo. Pagka-insulto naman yan. Do not do it